Sa part 1 ng videong ito ay nakilala natin si Dino at Andrea. Nasubaybayan natin kung paano nagsimula at natapos ang kanilang relasyon. Subalit, dahil hindi matanggap ni Andrea kung paano ang ginawang pakikipaghiwalay ni Dino sa kanya, kaya umisip siya ng paraan para magantihan ito. Hindi pa rin makamove on si Andrea. Nagngingit-ngit pa rin siya sa galit kay Dino. Naisip niya na may isang bagay pa na iniingatan si Dino at ito ay ang kanyang sasakyan. Isang Chevy Monte Carlo na kulay puti. Dahil nga sa trabaho ni Dino ay inabot pa siya ng ilang linggo bago makauwi sa kanyang kondo. At laking gulat niya dahil pagka-uwi niya ay tumambad sa kanya ang kanyang sasakyan. Basag ang windshield, flat ang 4 na gulong at punong-puno ng kulay pulang pintura. Hindi niya na kailangan pang pag-isipan kung sino ang gumawa nito dahil alam niya na isang tao lang ang may galit sa kanya at iyon ay si Andrea. Galit na galit siya sa ginawa nito pero nagtimpi si Dino. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang mag-antay ng tamang panahon para makaganti sa babaeng ito at sinisigurado niyang pagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Habang abala si Dino sa kanyang trabaho ay nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang kaibigan na si Nancy. Nagkataon kasi na ang nakababatang kapatid nito na si Kathy ay malapit na kaibigan ni Andrea. At dahil alam niya ang totoong pagkatao ni Andrea kaya handa siyang tulungan si Dino. Kaya naman, nang malaman niya ang balita na malapit nang ikasal si Andrea ay kaagad niyang tinawagan si Dino. Nang marinig ito ni Dino ay napangiti siya dahil sa wakas ay dumating na ang tamang panahon para siya naman ang makaganti sa babaeng ito. Isang buwan bago ang araw ng kanyang kasal ay nakatanggap ng isang sobre si Andrea. Subalit walang pangalan kung sino ang nagpadala nito. Nang buksan niya ang sobre ay nakapaloob dito ang 3 bagay. Isang sachet ng ketchup, larawan ng Monte Carlo at damit pang kasal. Sa isang maliit na papel ay nakasulat ang misteryosong mensahe na red on white. Nagsimulang makaramdam ng takot si Andrea sa kanyang nabasa. Kahit 2 taon na ang nakalipas mula nang maghiwalay sila ni Dino ay alam niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang maling nagawa sa taong ito. Hindi rin mawala sa isip niya ang nakasulat sa papel. Si Dino naman ay nakaisip agad kung ano ang sunod niyang gagawin para kay Andrea. Muli siyang nakatanggap ng impormasyon mula kay Nancy tungkol sa lugar kung saan ipinagawa ni Andrea ang kanyang wedding gown. Nang malaman niya ito ay hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang pinuntahan ang nasabing lugar at kinausap niya ang lalaking nagtatrabaho roon. Inutusan niya ito sa halagang $100. Ang kailangan nilang gawin ay ang tawagan si Andrea at sabihin sa kanya na nag-request ang kanyang fiancé na pumunta siya roon upang pumili ng pulang tela na ilalagay sa kanyang wedding gown. Nang marinig ito ni Andrea ay dali-dali siyang pumunta sa butik dahil alam niya na si Dino ang may pakana ng bagay na yon. Subalit pagkarating niya doon ay wala na si Dino at ipinaalam niya rin sa mga tao roon na walang kahit na anong kulay pula ang ilalagay sa kanyang damit pang kasal. Habang papalapit ang araw ng kanyang kasal ay lalo siyang nakakaramdam ng takot. Pakiramdam niya ay gagawa at gagawa si Dino ng paraan upang sirain ang araw na kanyang pinakahihintay. Iniisip niya na baka gawin ni Dino sa kanyang damit pang kasal kung ano ang kanyang ginawa sa sasakyan nito. Ilang araw na lang ang nalalabi bago ang napipintong kasal ni Andrea. Noong mga sandaling iyon ay kasama niya si Nancy at ang kapatid nito. Habang pumipili sila ng menu para sa magiging pagkain ng mga dadalong bisita ay sinadyang sabihin ni Nancy ang isang bagay na lubos na ikakabahala ni Andrea. Ayon sa kanya, isa raw sa mga kaibigan ni Dino ang nagtatrabaho sa kumpanya na magki-cater sa araw ng kasal ni Andrea. Nanlaki ang mga mata ni Andrea nang marinig niya ang bagay na ito. Kaagad niyang tinawagan ang nakatoka sa pagkain at ipinakansel niya ang lahat na mayroong kulay pula. Maging ang kamatis ay pinatanggal niya rin sa mga ingredients
dahil sa takot na tapunan ng kulay pula ang kanyang wedding gown. Lalong tumitindi ang takot ni Andrea. Subalit hindi pa tapos si Dino dahil nagpadala siya ng 30 red lipstick sa bahay ni Andrea at mula ito sa iba't ibang seller. Binayaran niya rin ito gamit ang prepaid credit cards para walang maiwan na ebidensya. Hindi man matrace ni Andrea kung sino ang nagpadala ng mga ito ay alam niya sa kanyang sarili na si Dino ang gumawa noon. Nag-iwan rin si Dino ng pulang marker sa windshield ng sasakyan nito na nakita niya kinaumagahan. Lalong kinabahan si Andrea pero sa kabila noon ay wala siyang magawa. Hindi niya masabi sa kanyang papakasalan ang bagay na ito dahil malalaman nito ang kanyang nakaraan. At natatakot siya na baka hindi matuloy ang kanilang kasal. Naisip niyang humingi ng tulong sa kanyang ama. Nakiusap siya rito na kausapin si Dino para tigilan na siya nito. Tinawagan naman ng kanyang ama si Dino at sinabi niya rito na tigilan na ang kanyang anak dahil masaya na ito sa kanyang bagong karelasyon. Pero nagpaliwanag si Dino at sinabi niya rito kung ano ang ginawa sa kanya ni Andrea pati na rin sa kanyang sasakyan. Dahil sa narinig nito ay nagalit siya kay Andrea at sinabi niya na wala siyang karapatan na pigilan si Dino sa kanyang mga gagawin dahil si Andrea ang nagkamali. Lalong hindi makatulog si Andrea sa kakaisip kung ano ang pinaplano ni Dino at kung paano niya ito maiiwasan. Halos mabaliw na siya sa kakaisip pero wala naman siyang mapagsabihan. Dumating na nga ang araw na pinakahihintay ng lahat. Sa mismong araw ng kasal ni Andrea ay kitang-kita sa kanyang mukha ang takot. Panay rin ang lingon nito na para bang may hinahanap. Hindi rin siya makausap ng maayos. Iniisip niya na sa anumang oras ay sisirain ni Dino ang kanyang kasal. Ngunit ano nga ba ang plano ni Dino sa kasal ni Andrea? Ang totoo niyan ay wala naman talaga siyang balak na sirain ang kasal nito. Pero mukhang si Andrea na mismo ang sisira dito dahil pagkarating sa wedding reception ay iniutos niya na tanggalin ang lahat ng kulay pulang bulaklak sa lahat ng mesa. Sinabi niya rin na hindi siya pwedeng lapitan ng sino mang may hawak na kulay pula. Halos lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa taong sisira sa kanyang kasal. Wala siyang kaalam-alam na si Dino ay naroon sa kanyang kondo. Nakangiti habang binabasa ang mga mensahe ni Nancy tungkol sa mga ginagawa niya sa kanyang kasal. Dahil sa pagiging paranoid ni Andrea na malagyan ng kulay pula ang kanyang wedding gown ay panay ang iwas nito sa kanyang mga bisita, kahit pa sa mga malalapit nitong kaibigan. Dahil dito ay marami ang nainis sa kanya dahil masyado daw itong maarte at self-centered. Hindi niya nainisip ang kanyang mga bisita. Tanging sa sarili niya lamang itinoon ang kanyang pansin sa takot na malagyan ng kulay pula ang kanyang wedding gown at sa kakaisip na sisirain ni Dino ang kanyang kasal. Sa huli ay hindi naging masaya si Andrea sa araw na pinakahihintay niya. Nasira rin ang kanyang reputasyon sa harap ng maraming tao dahil sa mga pinagagagawa niya. Pati ang kanyang napangasawa ay hindi makapaniwala kung ano ang ginawa ni Andrea sa kanilang kasal. Si Dino naman ay masaya na kahit single pa rin siya. Alam niya na darating ang panahon na makikilala niya ang taong itinadhana para sa kanya. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like and subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video.